Good morning. Daddy, Good hado. morning, girls. Hotdog? Hotdog? Daddy, hado. Hindi yun hotdog. Lutuin ko kasi to for our breakfast. Pinagluto ko na rin sila ng fried rice nila. Kami ni Daddy magtinapay lang. Sila ayaw, clingy tayo for today's video, guys. Sila mag-fried rice, silang mag-ate. Lola. Hi! Hi! Coffee? Yeah? Okay. Init ko muna. Ito yung mga nakuha ko pa sa Good to Go. Nung isang araw pa ito. Ay mga tinapay na brown. I-oven natin saglit at gawa tayo ng coffee. Lipat ko kayo, guys. Nakagawa na ako ng fried rice nila. Tada! For breakfast. Basain natin sila ng konti. Kasi ganun ginagawa ko sa sa bread para siya. Ito ko sa inyo. Kahit isang kamay lang tayo for today's video. Nabasa ko na yung isa. Mabilis lang. Run lang sa water. Para lang mag-drip siya. Para lang may moisture siya ng konti. Yes. Tinefrost ko naman na ito. Parang kagabi pa. Before kami nag-sleep. Yes. Ayan sila. Ganito. Pwede pa naman yung mga yan. Yan ang i-breakfast natin. Okay. Lagyan natin sa oven, ha? Tulungan mo si Mami. You put them in the oven. Oven. Dito ko lang sila sa taas. Hindi ko nalalagyan ng array. Kasi today maglilinis tayo ng oven. Ang hirap. Isang kamay lang na. Mga siguro. 10 minutes. Okay na yan sila. Coffee. Gawat tayo ng coffee. Open mo ito. Open. Wow! Lakas naman yan! Wow! Lagay ni Mami dito. Dad, which coffee do you want? Okay. We put some sugar on it. Ano yan? Okay. Lagay mo doon. Yes, thank you. Then this one. Pop. Latte macchiato for Daddy. And this one. Wow! Coffee. Ay, pinipirito ni Mami saglit. Yung aking pinipirito. Ano lang naman ito, no? Nasa low fire lang, kaya hindi naman sila mabilis, masunog. Yes. Coffee is clear. No need. Gusto niya pinapanood dyan eh. Gusto mo yung pinapanood eh. What ay sugar? For Daddy? Sugar for Daddy. Yeah. Let me open it. Yeah. Whoa. Sige. Parang nanonood na may siya. Okay na? Okay, put it. One more. We put 2 for Daddy. Thank you. Yay! Clap your hands, everybody. Yay! Galing naman. Bakit hado ka diyan? Hotdog with rice sa'yo? Yeah, hado ka diyan. Hotdog and rice? Hado ka diyan. That is eggs. Pakalapit, anak, ha? Ma-exit so. Okay. No. Yan talaga sa table.
Sandok na natin sila, okay? Gutom na tong mga to. Hindi yan hotdog. Sausage yan. Japanese sausage. Guys. Oh, malalapit na. Malalapit na. Ito, patayin na natin. Oh, here's your food. I want that. Fried rice. I want Gusto that pa niya ng too. ano. Please. Please. Gusto niya ng sausage. Japanese sausage. I Okay. like sausage. Okay. Yung fried rice nilalagyan ko ng carrots and green peas. Opo. At saka ano, spinach. Sobra ko spinach kahapon sa... sausage. Okay po. Sa ano, sa japchae. Ano po yon? Mainit. That is sausage. Main. Okay na tong bread natin. Yes. Kunin ko muna. Oh, looks so yummy naman na our breads. What ka na? Buti kayo okay ba? Ito na ang ating mga breads, guys. Oh, di ba? Dinig nyo yan? Ano na sila, oh? Crunchy na ulit. Ay! Natusok ko ang init. My gosh. Kain, guys! Hala, nagpa-help na itong binata. O, sige. Help ka ni mami. Careful. Wow, galing. Ayusin. Kaya naman niya kumain mag-isa. Gustong-gusto niya yung ano, green peas. Yung kukuhain siya. Oh, yung ate ayaw masyado ng green peas. Ito gustong-gusto niya ang green peas. Ano gusto mong bread, Dad? Ito o yan na may mga peanuts? Ito. Okay, sige. Meron tayong ano dito lang. Sesame seeds pala. May blueberry jam. Kami di Daddy tinapay lang. May sandwich bread. At saka meron tayong cheese dito na may sweet chili. Ala! It's okay, anak. It's just milk. Wait, I will get basahan. Don't drink my phone. Okay. Magpasubo ito. Usually kumakain naman ito mag-isa. Gusto niya talaga. Opo. Mere milk, more milk. Please? Please, Daddy? Daddy? Milk, please? Milk. Ay, kagaling naman niya. Dar? Under a baker? No. Okay, sige po. Okay. Yeah. Okay. Come on. Oh. Come on. Mag-straw ikaw? Yes. Okay. Oh, subo. Subo ikaw. Subo. Okay, so, kain muna kami, guys. Yung sausage natin. Legit. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. Nanonood. Pinalitan ko kasi nabasa sa milk. Busog na yan, guys. Very good ang ate, guys. Gusto niya kasi yung laruan lang yung gamitin daw niya. Sabi ko, bakit naman laruan lang ang gagamitin? Pwede naman ang totoong vacuum. Sige na, go. Ano? Yun nga lang, mabagal, pero still, sige anak, kaya mo yan. Bagat, kasi lumayas. Tumulong siya. Dahil ako nagluto, nag-prepare lahat, ang daddy ang maghugas ng plato. Patayin ko muna ang vacuum kasi di nyo ako naririnig. Okay ka pa, Dad? Magreklamo ka, Dad? Mababa ang pasahod dito eh. It turned off.
Oh, I'm sorry. I will turn it on na. Come on. Oh, sige na. Turn on na natin guys kaya ang nagba-vacuum. Kaya mo yan, nak. Ay, go. Nakaupo din tayo. Natapos ko na ang paglilinis sa loob. Labada na lang. Sunday today, pero ang dami natin gawin. Ay, mutik na ako naipit. Gawaing pambahay. Cake. Ang dami. Uy, na paano? Kwento mo na daw yung love story ni Mama B, Dad. Kwento ko sa inyo yung love story ni Mama B, no? Dali, tinan mo tong anak mo. Na paano ka? Oo. Na paano yan sila? Eh, di yun kukwento ko na. Sandali lang. Saan ko ba kayo pwedeng Hindi ako makakwento, guys. Saglit lang. Nahiga na tong Kenneth dito sa fake grass natin. Kinuha ko na tong mic para... Kate's Corner. Okay. Para magkarinigan tayo ng maayos. Eh, di yun. Ay, kukwento ko na kasi nakahingi na ako ng permisyo kay... Oh, permisyo. Permiso. I love you too, anak. I love Wala nga lang ako nahinging picture. Kasi hindi daw niya makita yung mga pictures nila. Pero may picture siya noong kinasal sila ng na pinikot lang siya or pinikot ba yung tawag doon? Kinidnap? Kenneth! Hindi man kinidnap kasi willing naman siyang, sumama naman siya ng willing eh. Ano sasabihin mo doon? Yung kakasal ka na hindi mo alam. Mahaba kasing storya, guys. So, try ko i-exe. No, try natin sa isang video. Ganito kasi yon. Si Oma B, taga talaga siya? Guagua. Taga San Vicente, Guagua. San Vicente, Guagua. Ganyan, basta taga dyan siya sa Guagua. Tapos si Tatang, taga Baliti talaga siya sa San Fernando. Pero pareho naman silang nasa Pampanga. Ngayon, si Mama B, meron siyang tita sa Pampanga. Ang tita niya na ito, napangasawa yung tito ni Tatang. Yung tita ni Mama B na yun, tita niya sa mama niya, kapatid ng mama niya, bunsong kapatid ng mama niya, si Apong Alena. Nakikinig din si Dad. Hindi mo ba alam tong na to? Kwento ni Mama B? Bibigyan kita ng background. Pero di ba alam mo na? Oo, alam na rin Daddy. Ano yan? Pakita ko si Kenneth sa inyo. Wala na. Nag-slide na siya. Kanina binubugaw niya yung mga langaw-langaw. Ito mo, akit ulit. Tignan natin. Patalastas mo na, guys. Para nabibitin kayo sa kwento ng talambuhay ni Oma B. Sige na. Shoo! Uy! Ate. Asa na? Wala ka naman ng binubugaw kanina. Meron. Kenneth. Klaya na. Uy! Pinush daw siya. Kailangan mo na script. Ngayon, wala kasi akong script, guys. Based on memory lang itong kinukwento ko, kaya pagpasensyahan nyo na. Ngayon, merong kapatid tong si Mama Bing babae, pinag-aaral noon yung tita nila na sa San Fernando, sa Baliti sa San Fernando. Si Mama B, 17 years old this time, sa kwento ko na to. Tapos ngayon, naghahanap siya ng trabaho. Alam nyo naman, nung panahon na yon, alam nyo ba? Hindi ko rin alam. Basta sabihin ng Mama B yung kwento niya, nung panahon na yon, naghahanap talaga siya ng trabaho. Nakatrabaho na siya dati ng yung mga kasambahay, ganyan, nagmamanicure, pedicure, ayun, magaling sa ganyan si Mama B. Ganun yung mga pinapasukan niyang trabaho. Next ay, Careful. papasyal muna si Mama B dyan sa San Fernando. Papasyalan niya yung kapatid niya. Kenneth is there. At the same time, naghahanap din siya ng trabaho niya. So, first time niyang papasyal doon, di pumunta na siya sa San Fernando. Papasyal nga siya. Gusto niya matapos yung video.
Hindi tayo matatapos sa video. Sorry po. Sorry na po sa mga naiinis. Anyway, pupunta siya doon. Eh di, nandyan na siya sa San Fernando. And then si Tatang, kung saan nakatira yung tita ni Oma B, yung likod ng bahay nun, yung likod ng bahay nila Tatang. So si Tatang, yung nanay ni Tatang, kapatid yung asawa nung tita ni Oma B. Kayo na magdugtong. Kaya nyo na yan. So, ganyan. Pero hindi sila magkamag-anak. Basta kaya nyo na yan, guys. Yung tita ni Oma B, pamangkin niya si Tatang dahil sa asawa niya. At si Oma B, pamangkin niya dahil sa kapatid niya. Ganon ang relationship nila. Dumating doon si Oma B, tapos namasyal nga. First time niya makita si Tatang. Tapos namasyal ni Oma B doon sa tita niya. Ay, di uwi na siya sa Guagua. Sinabihan siya ng tita niya na, punta ka sa likod, nandun si Kuya Lucas mo. Si Tatang nga. Pahatid ka sa kanya. And then, Okay. pinuntahan ni Oma B sa likod ng bahay ng tita niya. Si Tatang. Tapos, dinatnan daw niya si Tatang nakahiga. Uy! Tapos sabi ni Mama B, first time niya nga mamit ngayon si Tatang, sabi niya kay Tatang, Kuya, kasi alam niya, matanda na si Tatang that time, 36 na yata si Tatang that time, or 35, ganyan. And then, sabi niya, Kuya Lucas, parang Kuya Lucas, ganon. Pahatid na ako sa Guagua. Sabi ganyan. Tapos, ang sagot ni Tatang ano sagot ni Tatang? Hindi ko naman. Hindi niya na ma-remember. Ang sagot ni Tatang kay Oma B, sagutin mo muna ako. Imagine, kakamit lang nila, tapos kinausap ni nga ni Oma B, nakikiusap na, hatid siya sa kanila sa Guagua. Tapos, ang unang sagot niya, sagutin mo muna ako, hindi naman siya nanliligaw, hindi man sila magkakilala totally, yung gano'n. Tapos, ang sinagot lang daw ni Mama B sa kanya na, ikaw naman, Kuya Lucas, gano'n. Tapos, pero hinatid din si Oma B sa Guagua. So, yun yung first encounter nila. Kumbaga, yun yung first meeting nila. And then, ang sakit ng ulo ko sa clam na ito, kaya siguro masakit ang ulo ko. Anyway, patalastas na naman. Ngayon, saan na ba tayo? Eh di, nahatid na si Oma B. Parang yung that time, hindi lang namasyal si Oma B sa kapatid niya. Nag-attend yata siya ng kasal that time. Yung kasal din ng tita niya. Parang pinsan ng mama niya. Doon din yung napangasawa niya sa San Fernando din. Eh di yun. Next na tayo ha. Next part na tayo. Nag-meet na sila Tatang and Oma B. Ngayon, pupunta ulit si Oma B sa San Fernando, doon sa tita niya. Papasyal siya ulit sa, kapatid niya. And parang, sinabihan yata siya ng tita niya na, hahanapan siya ng trabaho. Ayan, kaya si Oma B, dali-dali pumunta ulit dyan sa San Fernando. And then, kadating niya doon, sinabihan siya ng tita niya na, magbihis ka. Tapos binigyan pa siya ng damit ng tita niya. Hindi man siya binigyan. Yung damit na maganda ng tita niya, pinasuot sa kanya. So, hindi kanya yung suot niya. Tapos, ang nasa mind ni Mama B, may umiyak na sa gilid. Maghahanap siya ng trabaho, yung hahanapan siya ng trabaho. Siyempre, si Mama B, sabi niya sa akin that time, yung natapos lang siya ng elementary, hindi siya nakapag-high school. This time, 17 years old pa rin siya. Talagang yung nasa mind niya talaga, trabaho. Maghanap talaga siya ng trabaho. So, sama siya, alis sila. Pumunta sila ng munisipyo ng Angeles. Nung kadating nila doon, hindi alam talaga ni Mama B na munisipyo pala yon ng Angeles. And then, akala niya, doon siya hanapan ng trabaho ng tita niya, doon sa munisipyo nga. And then, ang sabi daw dun sa munisipyo, hindi pwede. Walang ibang iniisip si Oma B, kundi yung, baka dito kami nag-stop kasi, hahanapan ako ng trabaho. Yung nasa isip lang talaga niya, hanapan siya ng trabaho. And then, umalis sila dun sa munisipyo. Pumunta sila ng simbahan ng Born Again. And then, kadating na doon niya na nalaman na, ikakasal pala siya doon. Na hindi pala siya pwede sa munisipyo
Kasi nga, 17 years old pa lang siya, ano siya, minor. Imagine ha, akala niya maghahanap siya ng trabaho, ganon din ang alam ng mama niya, lahat ng mga kamag-anak niya, yung tita niya sa Guagua, tito niya, nanay niya, mga kapatid niya, hindi alam na ikakasal pala siya that day. So, kumbaga, para siyang kinuha lang ng tita niya para ipakasal kay Tatang. Hindi niya talaga alam as in. So, nandun na siya. Nandun na yung pastor. Pinapunta na sila sa gitna. Yung tita niya, may dala ng isang ninong at isang ninang. Si Tatang, siya, tapos yung tita nga niya. Tapos, si Mama Be, dahil sa yung mahina yung loob niya talaga. Nandun na siya, yung nahiya daw siya sa tita niya, yung baka mapahiya, yung ganun, kaya umuuna lang siya. So, kinasal siya doon. Wala talaga siya kahit isang picture na maayos na puro buwisit yung mukha niya kasi nga hindi niya alam na ikakasal siya. Doon sa church daw na yon, na born again church, pwede siyang ikasal kasi pinalitan nung tita niya yung birthday niya para maging 18 years old siya. Ganon, kaya ganyan kami nahihirapan kung bakit di siya makakuha ng passport. Yung tita niya na yon, siya yung nagpalit. Imagine guys, ikaw mismo, kung mangyayari sa'yo yun. Dahil lang sa hiya niya na, dahil lang sa ni Mama B na baka mapahiya yung tita niya, yung ganon, kaya na lang siya. During that time, parang okay pa yon yung palitan yung, birthday. Kaya ganon kinasal si Oma B, para siyang kinidnap, na hindi, na labag sa loob niya, na hindi rin. Kasi siya minor, as in. Nung natapos na yung kasal, syempre nagalit yung nanay ni Mama B. Sino ba namang hindi magagalit? So, yun yung ginawa ng mama ni Oma B. Parang sinumpa niya yata sila Mama B. Tapos yung kapatid nga niya na pinakasal si Mama B without her knowing. At ito pa ang revelation, guys. That time na pinakasal si Oma B nung tita niya, meron siyang boyfriend. Oh my God! Dad, okay ka ba dyan? Nakikinig talaga siya. Para na tong podcast. Podcast na merong background na maiingay. Ayan, nandyan sila naglalaro. Meron siyang boyfriend. Yung boyfriend niya, dahil mag-18 si Oma B, uso pa yata noon yung pinag-alaga niya ng baboy. Yung baboy, yung kakatayin kapag yun yung handa ni Umabi pag mag-18 siya. Ay, niluto. Hindi ko na tanong pala yan. Tatanong ko yan kung anong ginawa doon sa baboy. May boyfriend siya, guys. Hindi man lang tinanong nung tita niya kung may boyfriend ba siya. Yung ganon talagang pinakasal lang talaga si Umabi. Imagine ang saklap ng love life ni Umabi. Imagine. Hindi ko ma-imagine na. Tapos, syempre, wala na din naman magagawa yung boyfriend ni Oma B. Hindi ko sure, pero alam ko na parang binenta yon. Hindi ko lang sure, pero tatanong ko kung abangan nyo yung istorya na yan, kung ano ang ginawa doon sa baboy na gagamitin sana sa debut ni Oma B. So, ayan na ang ni Oma B. Live story niya at saka ni Tatang. Malaki ang gap nila ni Tatang. Hindi ko alam kung 35 si Tatang, 36, tapos si Mama B, 17 pa lang. And then, ka-18 ni Oma B, nabuntis na siya, 19, lumabas na ako. Kung hindi napakasal si Mama B na labag sa loob niya, wala sana kami. Wala sana ako, yung dalawang kapatid ko, tong mga apo niya. Oh, nag-away na naman sila. Oh, patalastas muna tayo guys, wait lang. Na paano? Tinaktan daw siya na kinagamit yung orange na pangkano. Saan? Tinago niya sa pet niya. Ako na rin Wawa naman. Na paano ka dyan? Dito, mag-sorry kay ate. Come here. Say sorry na ate. Come on. Tinitignan pa niya kung kinakamera siya, magsusorry siya. Lakasan. Sorry, Ate Zoe. Lakasan pa. I'm sorry, Ate. Uy, tinitingin na sa camera. O, kung na-focus siya na kay ate. Kung na-focus siya na. O, okay na ulit, guys. Okay na ulit sila. O, sige na. Play na ulit. O, dito kay mami. Dito kay mami. First pay lang.
So, ganun ang love story ni Oma Bay. Sana po yung nagustuhan ninyo ang pastorya natin for today. At kami ay tatambay muna dito sa labas. Bye! Bye-bye, guys. We love you. Bye. Love you. Love you. Sabi mo na, love you. Love you.